Ay, nako. So, hi guys! Kumusta na? Kumusta na mga sponsors natin dyan? Nagsisisi ba kayo? Or hindi naman? 'Di ba? Kasi good intention naman yung gusto nila sana. Pero, syempre, in everything you do, there's always a good and bad comments. Lalo na sa community na merong maraming angal. Anyways, ngayon ay gagawa lamang ako ng aking sariling version na mga assumptions. Base na rin sa aking pagkaintindi sa kung ano mang mga naririnig-rinig ko, kung ano mang mga kwento-kwento dito. 'Di ba? So ano na, pinahamak daw nila si Kalinga Pido? Pabor ka ba sa ginawa ng mga sponsors na isit up ang dalawa para makapag-usap? Well, ganito kasi yon. Marami kasing factors na naiisip ko or maraming mga rason na pwede i-consider nating bad at meron ding mga rason na i-consider nating good. Aray, nako. So, ganito kasi yon. Unang-una, pinahamak daw nila si Kalingap Ido. Para sa mga taong ayaw na makita ang pagmumukha ni Kalingap Ido na malapitan si Beyonce. Sa mga in short, katulad nila Red Zane, yung big boss nila, or kung sino pa yung mga sponsors nila dyan, na asar sila kapag nakikita nila yung pagmumukha ni Kalingap Ido na ganon. E di syempre, bad news yun para sa kanila, di ba? Nanggagalaiti sila agad dyan. Talagang galit na galit sila sa sponsor, kisyo kawawa si Beyonce, kisyo exaggerated nga yung kwento nila eh. Basta lang magmukhang masama din yung sponsor at si Kalinga Pido. Kung yung iba nga sumisigaw pa ng justice, nakala mo, inano ba si Beyonce doon? Ginapos ba? Tinakot ba? Tinututukan ba ng kutsilyo? Or kung ano mang mga sinaktan ba? 'Di ba? Hindi naman umabot sa ganun. Kaya wag kayong OA. Yung iba sumisigaw pa ng kaso-kaso. Ano ba ikakaso nyo doon? 'Di ba? Pamihira yan. So, pabor ka ba sa ginawa nila? Ako, oo, hindi. Oo, kasi ito naman yung gusto ni Kalinga Pido, although hindi alam ni Kalinga Pido, pero ito yung gusto ni Kalinga Pido na makapag-usap sila para magkaroon nga ng closure. 'Di ba? Pero, syempre, alam naman natin na marami ding mga ayaw sa kagustuhan na yan ni Kalinga Pido kasi gusto nila kalimutan na lang ang lahat. Good kasi magsisimula nga si Kalinga Pido ng new chapter ng buhay niya. So, hindi natin sure kung may love team pa bang darating sa buhay ni Kalinga Pido, which is klarong-klaro naman na meron na pinupush ngayon. Mas magandang magsimula siya na napag-usapan na nila or yung, alam mo yun, close chapter na kumbaga yung para sa kanila ni Beyonce. Yun yung gusto ni Kalinga Pido kasi meron naman silang pinagsamahan. Why not na to be civil and manatili yung mangingibabaw sana yung respeto nila sa isa't isa sa kahit anumang nangyari, 'di ba, ng mga issue ay gusto pa rin ni Kalinga Pido na mag-uusap sila na as an adult, 'di ba? Na hindi naman kailangan na mangamba yung mga anti-Kalingap dahil hindi naman sila magbabalikan. Yun yung para sa akin ay good yun kasi ngayong magsisimula na nga si Kalinga Pido ng new chapter at ready na siya kung ano man ang meron dyan, it's also good na natuldukan na nga niya ng tuluyan ang EDSI. 'Di ba? So wala na tayong dapat i-assume, wala na tayong dapat isipin pa na maaring meron pang nangyayari off-cam kasi wala na nga ni. Bad lang ito dahil napapasama si Kalinga Pido para sa mga taong lalo na sa mga bashers niya na, 'di ba? Wala namang ibang sa totoo lang kahit anong gawin ni Kalinga Pido, may gagawin man siya or wala siyang gagawin, magsalita man siya or hindi magsalita para sa mga anti-Kalingap na ayaw kay Kalinga Pido, laging masama, 'di ba? Ang conclusion nila sa pagkatao ni Kalinga Pido. Ganun lang 'yon. So, sa ginawa ng mga sponsors, merong masama, ayun na nga. Nagiging masama lang kasi hindi sila naging honest sa magulang lalo na, 'di ba? At syempre alam nila na tutol ngayong magulang, syempre sa pagkikita, alangan naman sabihin gusto nga nila magkapag-usap.
So, ayun, ang daming problema sa nangyaring 'yan eh, 'di ba? Pero alam niyo 'yun, ang maganda nga talagang nangyari diyan is ayun, sa kabila ng magulo ang nangyayari sa kanila, ito yung ending na hindi natin ini-expect sa kanilang dalawa, pero nanatili yung respeto, nanatili yung samahan, nanatili yung nangingibabaw, I mean, 'di ba? So I'm hoping nga na nakapag-usap talaga sila or nagkaroon man sila ng kahit maikling pag-uusap na matino. Yung nagkaintindihan talaga sila, 'di ba? Which is for me it matters talaga na kung ano man ang kailangang sabihin ni Kalinga Pido, I hope na nasabi talaga niya, 'di ba? And that part, yung mga sponsor ay good points yun para sa akin, lalo na kung ang hiling lang naman nila or kung gusto lang naman nila na makapag-usap yung dalawa at hindi na nila pipilitin pa na magkabalikan yung dalawa dahil hindi na nga ni pwede. 'Di ba? Masyadong malabo, masyadong magulo na, masyadong hindi na healthy both sides kapag ituloy nyo pa yan. Isipin nyo, ang binangga kasi ni Viancy ay hindi basta-basta pamilya ni Kalinga Pido yun. 'Di ba? Kalinga Kuya Val, Kalinga Prab, pamilya ni Kalinga Pido yun eh. So, hindi basta-basta na katulad ng iba dyan na iniisip nila na patawarin na lang, ituloy na lang. Hindi. Masyadong masakit, masyadong mabigat, masyadong malalim ang sugat sa mga nangyayari sa kanilang dalawa. So, it's always or it's unhealthy na kapag ipagpatuloy pa natin yung mga kagustuhan natin na in the first place, umayaw na nga sila, gumibap na sila. So, tama na nga. 'Di ba? Sa totoo lang, tama lang din na gumawa ng paraan ng mga sponsors na yon na para makapag-usap sila, para sila mismo, 'di ba, ay makita nila in person na sana narinig nila yung pinag-usapan or sana 'di ba para magkaroon sila ng settlement. I mean para maklaro sa isipan nila, sa puso't nila, sa puso't isipan nila na hanggang diyan na nga lang 'yun. Tama na nga ni. 'Di ba? Kasi mahirap na. Alam niyo na 'yan. Doon pa lang sa sinabi, nababalitaan natin na tutol yung magulang kay Kalinga Pido or ayaw nila kay Kalinga Pido, yang imahinasyon nyo, tapos na agad. Putol na agad. 'Di ba? Ano bang susundin ni Beyonce? Magulang niya or si Kalinga Pido? Malamang magulang niya. 'Di ba? So mahirap. Alam niyo kung gaano kahirap 'yun para kay Kalinga Pido na noon ay akala niya very supportive yung magulang para sa kanya and then later on yun pala hindi. So parang may malang 'yon, pinaplastic lang, ganyan yung magiging epekto eh. So malabo. Si Kalinga Pido naman ay yung tipong tao na hindi siya namimilit sa isang bagay lalo na kapag hindi na talaga pwede. 'Di ba? Si Beyonce na ang nagtuldok sa EDSI kaya ayawan na talaga. Irespeto natin ang ayaw na at maging ready na lang tayo sa new chapter ni Kalinga Pido. So, ayun, hi. Kawawa din yung mga sponsor sa totoo lang kasi talagang nababash din sila, tinatawag sila ng kung ano-ano mga bida-bida, mga ganito ganyan. Pero kung ang hangarin lang naman nila is makapag-usap yung dalawa para magkaroon ng katahimikan at least sa kanilang dalawa din, eh goods tayo dyan. Basta hindi na sila lalagpas doon kasi kung lalagpas pa sila doon, bad na yun. 'Di ba? Maraming tututol sa kanila. Ayun na nga, number 1 dyan si Red Zane, di ba? Alam niyo naman pag nagpinto si Red Zane, exaggerated yan, 20 times, ganon. Anyways, pero yun na nga, ang nangyaring maganda doon is nakapag-usap sila at sa nakikita ko kay Kalinga Pido na maganda yung napag-usapan at sana nailabas talaga niya yung kung ano man ang gusto niyang sabihin. At nang sa ganon ay magkaroon siya ng peace of mind na gusto niya at syempre maluwag sa damdamin niya na makapag-start ng kung ano man ang gusto niyang simulan ulit. Are you ready? Okay? So sa mga sponsors dyan, kalma na lang tayo. Kalmahan nyo na lang dahil mahirap na. Mahirap na dahil kahit anong good intention na gustuhin nyo sa dalawa, ay magiging bad pa rin yan dahil maraming ayaw na. 'Di ba? At ayaw na nga rin ng dalawa. Thank you so much!